Batiin mo nga yung katabi mo, sabihin mo nga, magandang umaga. At gwapong umaga sa'yo. Hallelujah. Convinced ka ba na gwapo yung katabi mo at maganda yan? Sige nga, tingnan mo nga ulit. Tingnan mo sa mata. Amen. Hallelujah. Yan, napakabuti po ng Panginoon ngayong umaga na ito at nandito na naman tayo. Kung bago yung katabi mo, sabi mo, welcome. Kung luma na yan, tingnan mo nga mukha bang luma yan? Hindi, bago yan. Yung creation in Christ yan. Welcome, welcome pa rin ka mo. Sa mga nasa online po dyan, sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa panibagong pagkakataon muli na tayo po ay nandito po magsama-sama, magpuri sa Panginoon, sambahin at dakilaan ng ating Panginoon. Sino po dito excited sa salita po ng Panginoon ngayong umaga? Sino mo katabi mo, mukha ba excited yan? O excited, ano bang pagkain ko mamaya, di ba? Minsan gano'n, umaga lang iniisip mo, ano kayang lunch ko mamaya, di ba? Di ba? Ngayon maging excited tayo sa salita ng Panginoon, sa message ng Panginoon, yung pagkain spiritual muna. Amen? Di ba? Minsan nakaka-excite naman talaga kumain, di ba? Tingnan mo katabi mo, mukha ba excited kumain yan? Pagkain muna ng Panginoon. O salita ng Panginoon yung ating kakainin ngayong umaga po na ito. At hayaan nyo na pang-usap sa bawat isa po sa atin ngayon yung Diyos sa pamamagitan ng kanyang mensahe. So, ngayong umaga po na ito, samahan niyo po ako sa aking pagbabasa dito sa Exodus chapter 14, verse 10 to 14. Buksan po natin ating mga Biblia sa Exodus chapter 14, verse 10 to 14. Pakilagay na lang din dito sa ating screen. Okay, basahin po natin. Samahan niyo ako sa pagbasa. Sabi dito, pero approach the Israelites, look up, and there were Egyptians marching after them. They were terrified and cried out to the Lord. They said to Moses, was it because there was no graves in Egypt that you brought us to the desert to die? What have you done to us by bringing us out of Egypt? Didn't we say to you in Egypt, leave us alone? Let us serve the Egyptians. It would have been better for us to serve the Egyptians than to die in desert. Moses answered the people, do not be afraid, stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today will never see again. The Lord will fight for you. You need to be still. Salamat po, Panginoon, sa mensahe mo na ito. Lord, alam ko, Panginoon, na ikaw ang mangungusap sa bawat isa. At hayaan mo, Panginoon, na magamit namin to sa aming mga buhay at mapagpala kami ng iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang title po ng aking mensahe ngayon is Into the Unknown. Into the Unknown. Itong mga Israelita, para makuha niyo po yung context, no? Bibigyan ko po kayo ng context. Itong mga Israelita, kaya nasabi po itong verse na ito, ito na po yung nasa point of no return sila. At hindi nila alam kung ano mangyayari sa buhay nila. Okay? Yung verse na binasa po natin, yung context na yan, bakit sila dumating sa point na yan? Na parang takot na takot sila, sabi terrified sila, di ba? So bakit? Isang dahilan, hindi nila alam kung ano yung mangyayari sa susunod. Sino po dito hindi alam yung mangyayari bukas? Yung mga katabi mo mga propeta yan. Yung mga propeta, di ba, nagsasabi sila. Yan. But wala nakakaalam ng kung ano mangyayari bukas, liban sa ating Panginoon Diyos. Tama po ba? Okay? So, nakita natin sa context na to, ang nangyari po kasi, nakalabas na itong mga Egyptian, no, para makuha nyo lang yung context. Itong mga Israelita, nakaalis na po sila doon sa Egypt. Okay? Ibig sabihin, nakalaya na sila. O 420 years. So, nakita po natin dito, sa loob ng 420 years, ng pagkakabihag nila sa Egypt, di ba? Sila yung nagpagod doon, sila yung naggawa ng mga kung ano-ano mga buildings doon. And for almost 420 years, sa wakas, nakalabas na rin sila ng Egypt. Imagine nyo ganun katagal. Tayong, sa history ng Pilipinas, ganong katagal tayong naano ng mga Espanyol? ChatGPT, kailan kami? Ilang years? Almost 300 years. So kung titingnan natin, di ba, sabik na sabik ang mga Pilipino sa kalayaan during that time, di ba? So, nung nakalaya, syempre, kaya hanggang ngayon, ginugunita natin yung araw ng kalayaan. Okay? So, syempre, sino ba namang ayaw na lumaya? Ngayon, ganyan yung nangyari sa mga
Israelita. Nakaalis sila doon sa kamay ng mga Egyptian for almost 420 years sa kamay nitong si Pharaoh. Ganun pong katagal. Okay? So, eto na. Okay na, nakalabas na sila. Okay na eh. Nakalabas na sila. Masaya na sila. Okay? Eto yung pumasok tong verse na to na binasa natin. Alam nila may pangako yung Diyos sa kanila. May promise lang, kaya nga sila nakaalis doon eh. Pero dumating sila sa point, biglang nagbago yung isip nitong si Pharaoh. Biglang nagbago, sabi, kailangan, ba't natin pinalis nga pala yung mga, mga Israelita, kailangan silang bumalik dito. So, pinahabol. Pinahabol nitong si Pharaoh sa mga army ng Egypt, itong mga Israelita. So, nung hinabol, syempre, nalaman nila eh, na hinahabol sila. Ang problema, okay lang sanang hinahabol eh. Kaya lang, nung hinahabol sila, naharangan naman sila ng dagat. Wala na silang patutunguhan. Saan sila pupunta? Hinahabol sila ng mga army ng Egypt. Tapos, nasa harapan nila itong dagat. Saan sila pupunta? Kaya nasabi nila itong mga bagay na to. Diba? Sabi nasa natin na verse na to. Nakalaya nga sila, pero may panibagong challenge na naman. Dito natin makikita yung konsepto na kapag natapos ang problema mo, may problema ka pa rin. Tingnan mo katabi mo, mukha bang problemado yan? Yan po ang sinasabi biblically that, tingnan nyo, pinalaya naman eh. Di ba? Ibig sabihin ba nakalaya ka sa Egypt? Okay na lahat? Di ba? Ano ka na lang, masaya na ng buhay ko, okay na to, wala nang problema. Hindi. Nung pinalaya tayo ng ating Panginoong Kristo sa ating mga kasalanan, tulad sa Egypt, nung tayo ay nakakilala sa ating Panginoong Kristo, bilang tinanggap natin siya bilang Lord and Savior ng buhay natin, akala natin, okay na lahat, no? Sino dito nag-expect ng ganun? Yes, Lord, Christian na ako. Hindi na ako dadaan sa temptation, hindi na ako dadaan sa trials. Masaya na, lahat. Wala nang problema. Nagkakamali ka doon. Dahil, okay, saan mo man tignan? Kahit saan ka pumunta? Diba? Minsan, tuwan-tuwa tayo, yes, tapos na yung problema ko. Napagtagumpayan ko yung challenge na to. Pinalaya ako ng Panginoon, naging Kristiyano ako. Pero hindi ibig sabihin nun, tapos na lahat ng problema mo. Sino dito gusto matapos lahat ng problema? Huwag naman. Kasi pag tatapos ng problema mo, tapos na rin ang buhay mo. Amen. Baka sabi mo, Lord, sana mawala na tong problema to. Si Lord sasabihin niyan, hindi pag nawala problema mo, wala ka na rin. Kasi habang nasa mundo ka na ito, may problema. Amen po ba? May challenges kang pag-aharapin. Amen po ba? Pero ang maganda, kasama natin ng Diyos sa challenge. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Dito natin makikita po yung konsepto na, oo, may problema, natapos ang problema, magkakaroon ito ng problema, natapos mo na naman, magkakaproblema na naman, pero ang maganda doon, kasama natin yung Diyos. Yung iba, walang ganon. Problema lang. Kaya mukhang problemado. Kaya nga yung mga yun na yan, nakikita ko sa harap, hindi naman mukhang problemado yan eh. Doon may problema. Pero alam mo, kasama mo yung solusyon sa problema. Yun yung ating Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin yung Panginoon ngayon pa lang. So, yun po ang nakikita natin dito, no? Ang konsepto po nito, ayan, pumipiyok na, nagbibinata na po, pasensya na po. Ganyan talaga pa nagbibinata. Ang ano po dito, ang konsepto na gusto ko ipakita sa inyo, into the unknown. Hindi mo kasi alam kung ano mangyayari eh. Okay? Itong mga Israelita, syempre, ano ba mangyayari sa amin, di ba? And sa atin din, parang ganyan din eh. May ganyan tayong point sa buhay natin na, Lord, ano bang mangyayari? Kristiyano naman ako eh. Pinalaya mo na ako. Di ba? And then, gusto natin makita ngayon, pag dumaan tayo sa ganyan, into the unknown, ano yung nagiging respond natin? Tignan natin dito kung ano naging responde ng mga or respond ng mga Israelita nung sila ay nasa point ng ganito. Okay? Ang unang nakita natin, nung dumaan sila sa challenge na yan, okay, nung dumaan sila sa ganyang pagsubok sa life nila, ano yung una nilang ginawa? O ano yung una nilang responde doon sa challenge na yun? Na ganun din yung nagiging responde natin. Diba? Pareho lang naman eh. Ang unang papasok dyan, kapag may dumaan ng challenges, number 1, asking. Nag-anong sila. Balikan natin yung verse na binasa natin. Yung pinakauna, 14:11. Pakilipat po.
Ang sabi dito, no? Chapter 11, basahin natin. Ang sabi dito, tingnan nyo na lang po, no? Sabi doon, they were terrified and cried out to the Lord. Kasi nga, hirap na sila. Kumbaga, hindi nila alam kung anong gagawin nila. And then verse 11, pumasok po dito ang sabi, they said to Moses, ang sabi nila, di ba? Was it because there were no grapes in Egypt? Tingnan nyo, patanong. Napansin nyo? Nung dumaan sila sa pagsubok, nag-ask ng question. Ilang question mark yung makikita nyo dyan? Verse 11. Actually, hanggang verse 12. 3 question mark. May questioning. May asking. So, nung dumaan sila dito sa pagsubok, nung dumaan sila sa ganitong klaseng challenge nila, hinahabol sila ng mga Israelita, hindi nila alam kung anong gagawin nila, hopeless sila, ang unang pumasok, o parang sabihin na natin instinct ng tao, is magtanong. Nagtanong sila, Lord, ay, kay Moses, kasi si Moses yung yung propeta Kaya ba kami naandito? Di ba? Para dito na lang kaming mamatay? Nagtanong sila. Okay? Sa life natin, sa buhay ng mga tao, mga kapatid, minsan po, ganun tayo. Lord, Kristiyano naman ako, bakit ganito? Lord, naglilingkod naman ako, bakit ganito? Lord, ganito naman yung ginagawa ko. Lord, naging faithful naman ako sa'yo. Pero bakit, Lord, ako pa? Lord, ang dami naman pwedeng tamaan nito, bakit ako pa? Lord, bakit ako'y dumadaan sa ganito? Ang tagal ko na naglilingkod sa'yo. Lord, bakit ganito? Dumating na kayo sa point ng buhay na ganun. Sasabihin ko po sa inyo, normal lang yan. Walang masamang mag-ask sa Lord. Masama pag nag-question ka sa Lord. Magkaiba po yun. Kung questionin mo yung Panginoon, pag questionin mo yung Panginoon, lack of faith yun. Amen. Tingnan niyo po yung pagkakaiba kasi, sasabihin natin, question ka kay Lord, yung questioning about sa Lord, Lord, nandiyan ka ba talaga? I mean, Lord, kasi yung ganun parang nababawasan yung faith mo Pero may tamang tanong kay Lord. And yun yung dapat makita natin. Actually, mga kapatid, sa Bible, yung mga man of God, yung mga prophet of God, nagtatanong din sila kay Lord. Walang masamang magtanong kay Lord. Lalo na, usually, pag dumadaan sila sa pagsubok, pagdadaan sila sa problema, pag may challenges silang pagdadaanan, ang unang nagiging responde nila doon is, question. Why? Halimbawa, si Moses, nung una, bago siya mag-lead sa Israelita, ang sabi, di ba, ang calling sa kanya ni Lord, siya yung maglilid sa mga Israelita, sa ganung karaming mga Israelita. Ang tanong niya agad, Lord, bakit ako? Hindi naman ako marunong magsalita, hindi naman ako magaling magsalita. Pag may dumaan ng pagsubok, kapag may dumaan ng challenges na haharapin mo, minsan, may questioning. Di ba? Si Job, alam niyo naman po yung kwento ni Job, di ba? Kung nabasa niyo yung kwento ni Job, kung suffering lang din yung pinag-usapan, matuwid pa yun matuwid na tao. Kung suffering lang ng matuwid na tao ang pag-uusapan natin, si Job na po yung kotang-kota dyan. Namatayan, nawala ng business, nalugi. Tingnan mo mga katabi mo, mga banlugi yan. Nalugi. Nagkasakit. Alam mo yung isa mo, ano to Lord? Parang tatanungin mo, Lord, ang malas ko naman. Nasabi niyo na ba sa sarili yun? But Lord, ang malas ko naman. Bakit yung iba? Yung buhay nila, hindi naman sila naglilingkod sa iyo Lord, wala namang Jesus sa buhay, pero ba't ang daming pera? Ba't ako walang pera? Questioning. Di ba, mapapatanong ka naman talaga Lord, bakit? May mga, sa buhay natin, may mga darating talaga tayo sa punto ng ganun. No? Si Job, ganun, pinagdaanan niya. Nagtanong siya kay Lord. Kasi alam niya, righteous siya. Alam niya na naglilingkod siya sa Panginoon. Tapat siya sa Panginoon. Pero ba't siya pa yung pinagdaanan? Pwede naman yung mga anong tawag dito? Yung mga corrupt na. Hindi, joke lang. May mga ganun tayo minsan sa mind natin. Bakit ako pa na naglilingkod sa'yo? Ito yung mga daming masasamang tao. Ba't hindi sila yung makaranas ng ganun? Ako pa na righteous, naglilingkod sa'yo. Lord, bakit? Why, Lord? Bakit ganon? Bakit ganon? Dumating na po kayo sa point na nagtanong kayo kay Lord. Ng mga ganong klaseng tanong. Ba't yung iba? Hindi ko alam.
Normal lang po yun. Lalo na kapag di mo na alam gagawin mo. Lord, ano na? Ano pa to? Anong gagawin ko? It's okay. Naririnig ng Diyos yung tanong mo. Alam ng Diyos yan. Amen po ba? Palakpakan natin. At bago ka pa magtanong sa Panginoon, may solusyon na ang Panginoon. Amen. Bago ka pa magtanong sa Kanya, ano ba to? May sagot na siya. Pero wag na wag mong kukwestiyonin ng Panginoon. Ang kapangyarihan ng Panginoon kung sino ang Panginoon. Iba po yun. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos, questioning ang ginagawa nila. Kasi gusto nilang mapatunayan na walang Diyos. Hindi po ganun, ha? Ang gusto po nating mangyari, yung faith natin, ipakita natin sa Panginoon. Lord, okay, magtatanong ako, Lord, ganito, bakit? Sasagutin ka naman ng Panginoon, maririnig ka naman ng Panginoon. Si David, basahin niyo yung mga psalm, mga awit, o kahit yung lamentation, si Jeremiah, the weeping prophet. Pansinin niyo, ang daming question mark. Lord, why? Lord, how long? Gaano katagal? Lord, alam mo yon? Dumating sila sa point ng buhay nila na nagtanong sila. So bakit sila nagtatanong? Pag dumadaan na sila sa pagsubok. Ikaw, nagtanong ka na ba? Blinas ka ng Panginoon. Lord, bakit ako ang binilas mo? Alam mo yun, pag masaya ka? Lord, bakit ako nagkaroon ng kotse? Bakit hindi na lang yung iba? Pero kapag problema, di ba? Hindi naman tayo napapatanong ng ganun eh. Pero pag problem, Lord, bakit yung iba? Alam nyo, basahin nyo yung psalm. Ang psalm kasi, hati-hati po yung niyan eh, yung portion yan. Merong praise, ibig sabihin, makikita mo doon. Pag praise, exclamation point yon. Makikita nyo. Ibig sabihin nun, masaya. Okay, masaya sila. Ibig sabihin, rejoice in the Lord always. Okay? His love endures forever. Yan, puro mga question mark yan. Exclamation. Ibig sabihin nun, it's either, masaya, and nagpe-praise. And thanksgiving. Yan po yung isang part ng psalm. At isa pang part ng psalm is yung lament. Usually yung lament, yan yung umiiyak sila sa Panginoon. Nagtatanong sila sa Panginoon. Nagtatampo sila sa Panginoon. Or minsan, nagre-reklamo sila sa Panginoon. Yan po yung part ng psalm. Kaya si David, may mga ganun siya. Dumaan po siya sa part ng buhay niya na nag-ask siya sa Panginoon. At yung ibang mga psalmist, yung ibang mga propeta ng Panginoon, kaya si Jeremiah, kaya nga may lamentation, nagtanong, Lord, why? Ganong katagal? Yun, may tanong din na ganon, bakit yung righteous nagsasuffer? Yung mga wicked, sila paminsan yung nakakaranas ng ganon, mga blessing. May ganon silang tanong. Walang masama magtanong, okay lang magtanong, basta tama ang tanong. Amen. Ang mga bata, pag nagtatanong yan, sign ng matalino. Tatanong na mamaya mga tao, ano mga para magmamatalino. Hindi, totoo po yun. Ang bata na matanong, matalino yan. Amen. Kaya yung mga apo nyo, kapag matalino nyo, pag nagtatanong yan palagi, ano yan? Matalino yan. Amen po ba? Pag di nagtatanong yan, ano ka na lang? Mag-tumbling ka na lang. Mag-gymnast ka na lang. Hindi, wala. Ang point ko is, question, wala masamang question, as long na tama ang question mo. Si Lord, tatay natin si Lord. Pag nagtanong ka sa Kanya, syempre, parang mga anak, pag nagtanong sila sa magulang nila, bakit blue yung sky? Diba? Mga ganon. Tapos ikaw, di mo rin alam yung sagot. Di ko alam. Alam mo, mas matalino pa yung bata, pag nagtanong, no? Tapos ikaw, English pa yung tanong. Yan yung hirap ngayon, pag pinalaki mo yung bata ng English, Gusto mong pagalitan. Wag na lang, sige, patayin ko na lang wifi. Alam mo yun, ang hirap pagalitan kapag Englishero yung bata. Yung ikaw mismo, hindi ka naman marunong mag-English, pero pinalaki mo yung bata, marunong mag-English. Gusto mong pagalitan, pero kahit pagalitan mo siya ng Tagalog, di niya maiintindihan, kaya kailangan Englishin mo rin. Ikaw, ginusto mo yan May mag-English ka. Hindi, ang point ko dito is, yung pagtatanong, di ba? Dumating sila sa point na nagtanong sila.
Hindi lang sa challenges. Actually, sa part ng buhay natin. Even Jesus. Saan siyang point na nagtanong sa ama niya? Nung nakapako siya. Anong tanong? Sa 7 last words. Ano lang dun yung, ano yung question niya dun? May, ano? Ano tanong? Ama! Bakit mo ako pinabayaan? Si Jesus na yon, ha? Si Jesus na yon. Nagtanong pa siya. Why have you forsaken me? No, hindi ko na explain sa inyo yung context doon. Pero ang gusto ko i-ano dito sa inyo, si Jesus nagtanong pa rin ng ganon sa Ama. So masama ba magtanong? Hindi ko sabi ko nga sa inyo, yung pagtatanong, as long na yung pagtatanong mo na, andun pa rin yung faith mo. Okay lang po yan. Pero kung magtatanong ka, wala ka ng faith, delikado yun. Alam niyo mga kapatid, no? Sa Bible, maraming mga pagkakataon, nagtatanong po itong mga tao na ito. Ang pagtatanong is sign of humility. Why? Kasi ina-accept mo sa puso mo, sa isip mo, na limitado ka at ang Diyos alam niya ang lahat. Kaya ka nagtatanong sa Kanya. Hindi alam ko na itong gagawin ko dito, ako sasagot sa problema na to, hindi, ganito. Magaling ako eh. Sign ng kayabangan yun. Asa sa sarili mo, ako na lahat. Hindi po mga kapatid. Kung may gusto kang tanong sa Panginoon, pagpapakita yan na, Lord, limitado ako. Tao ako. Ikaw, nasasagot mo yung lahat eh. Nasa iyo na nga yung solusyon eh. So mga kapatid, no? Ang pagtatanong, usually, yan yung nagbibigay sa atin ng hope na alam natin, sasagutin tayo ng Panginoon. Na pag nagtanong tayo sa Panginoon, maririnig tayo ng Panginoon at sasagutin po tayo ng ating Panginoon. Okay? So ganun po yung nangyari sa mga Israelita. Nagtanong po sila. May mga bagay po kasi na may tanong tayo na hindi agad masasagot. Kapag ganun, huwag tayo magmadali ng sagutin ni Lord agad. May time kasi na kailangan dumaan ka sa proseso, may time na kailangan dumaan ka muna sa trials para makita mo yung sagot. Hindi ka naman agad pag nagtanong ka agad kay Lord, Lord, ano ba ganito? Ano ba tong ganito? Lord, paano ba? And then sasagot siya, ganito ang gawin mo, anak. Ano, big brother? Pumasok ka sa confession room. Gano'n ba yung Diyos natin? Hindi. Maraming kaparaanan ng Diyos para sagutin ka. At minsan, padadaanin ka niya sa pagsubok para malaman mo ang sagot. Yan po ang katotohanan. Dahil minsan, yung sagot, kailangan mo minsan paghirapan. Kailangan mong pagdaanan. Ganyan sumagot ang Panginoon. Kung hindi tayo handa sa ganun, mas mahihirapan kayo. Ihanda niyo yung sarili niyo, kapag nagtanong kayo sa Panginoon, meron siyang ipapagawa sa inyo, may pagdadaanan kayo, pwede rin namang sa Bible. Iba-iba nga po mga kapatid. So, ibig sabihin po, yung pagtatanong natin na ito, alam nyo, at syempre, yung Holy Spirit din, okay? Huwag natin kaligtaan ng Holy Spirit. Nandiyan po yung Holy Spirit, naalala nyo ang sabi ni Jesus? Okay? Pagbalik niya sa langit, nandiyan yung Holy Spirit na magpapaalala lahat ng tinuro ng ating Panginoong Kristo sa mga alagad. So, ibig sabihin nun, yung Holy Spirit, yung tutulong din sa atin hanggang sa panahon natin ngayon, na kapag merong confusion sa atin, na kapag merong mga tanong tayo, meron tayong uncertain yung mga pinagdadaanan natin, okay, nandiyan yung Holy Spirit para tulungan tayo. Yan po yung maganda kapag Kristiyano eh. Diba? Alam mo yun? Kahit sobrang yaman mo na, ang dami ko napapanood na ganun. Kahit sobrang yaman nila, pero kulang pa rin daw sila. Bakit kasi hindi nyo papasukin si Jesus sa buhay nyo eh? Kulang talaga yan. Kapag na kay Jesus ka, ramdam mo kompleto ka. Sino ito ramdam kompleto siya? Parang hindi convince yung iba.
Kulang pala no? Walang tenga. Ganun. Hindi ibig ko sabihin, kompleto. Alam mo, complete. Lord, nandiyan ka, kakampi kita. Ikaw yung kaibigan ko, ikaw ang tatay ko. Ikaw yung matutulungan ko, ikaw yung provider, ikaw yung protector. Alam mo yon, meron kang matatawagan sa time na meron kang kailangan. Siya yung magre-rescue sa'yo. Kompleto. Pag tinanggap mo si Jesus, all in na po yan mga kapatid. May buhay pa lang hanggang ka pa. Amen po ba? May Jesus ka na. Yun po dapat yung ma-realize natin sa life po natin mga kapatid. No? Nandyan po ang ating Diyos. Tutulungan po tayo. So, pangalawa po, dumating naman sila sa point ng buhay nila into the unknown sa time na nag-avoid. Verse 12, it would have been better for us to serve the Egypt than to die in desert. Ano ibig sabihin nito? Pag dumaan sa pagsubok, hanggat maaari, gusto niyang iwasan yung pagsubok na yon. Sabi dito, ang sabi nila, mabuti pang doon na lang tayo sa Ehipto. Pinalabas na nga kayo ng Panginoon eh. Ba't babalik pa kayo? Pinalaya na nga kayo eh. Gusto nyo pa doon? Dumarating sa point ng buhay ng tao, ito nga sa mga Israelita, na in-avoid nila, parang, pag dumarating na kasi sa pagsubok, Lord, gusto kong lagpasan to, ayoko nito. Huwag mga kapatid. Kung may challenges sa life nyo, i-embrace nyo yan. Dahil kung inalaw ni Lord na maranasan yung challenge na yan, meron siyang ipapakita sa inyo dyan. Itong mga Israelita, kung bumalik sila sa Egypt, hindi nila makikita yung kapangyarihan ng Diyos kung paano kumilos, kung paano mahati yung dagat, kung paano mag-provide yung Panginoon ng mana, kung paano mag-provide yung Diyos ng ulap, ng tubig, ng pagkain, kung paano nila makita yung kapangyarihan ng Diyos. Kung bumalik sila sa Egypt, wala. Kaya kapatid, kung inalaw ng Diyos na dumaan kayo sa pagsubok, tanggapin nyo ng maluwag. With faith. Na alam ko, Lord, pinadaan mo ako dito, meron kang ipapakita sa akin dito. At itong challenges na to, itong trials na to na pagdadaanan ko, magiging magandang kwento to someday na isasabihin ko sa mga tao na nag-provide ka, na tinulungan mo ko, na pinagaling mo ko, na pinalakas mo ko sa kabila ng pagsubok na pinagdaanan ko. Sa challenges na yan, dyan nakikreate ang magandang story. Sa pagsubok mo sa buhay, dyan nakakagawa ng magandang testimony. Nasasabihin mo sa mga anak mo. Nasasabihin mo sa kapamilya mo na buhay ang Diyos. Totoo ang Diyos. Dahil naranasan ko. Kasi kung di mo naranasan, pwede mo namang sabihin by theory. Pero dahil naranasan mo yung challenge na yan, yung pagsubok na yan, masasabi mo sa mga tao, buhay ang Diyos, naranasan ko yung Diyos. Ako mismo yung nakaranas nun. Kung i-avoid mo yung problema mo, yung pagsubok mo, sinasabi ko sa'yo, mali ka ng landas. Mamamali ka ng landas. Kung inalaw ng Diyos yan sa buhay mo, na pagdaanan mo, tulad nga ng mga Israelita, pinalaya na nga sila, ito na nga yung way nyo eh. Pero ang sabi nila, balik tayo sa Egypt. Mas okay pa doon, mamatay na lang tayo doon kaysa dito. Nung naging Kristiyano kayo, sinabi nyo ba, Lord, gusto kong bumalik sa dating buhay. Mas okay pa dati. Dumating ba kayo sa point ng ganon? Ba't parang ngayon, sobrang hirap ng buhay. Naging Kristiyano ako. Mas okay pa nga dati. Avoid. Ganon po tayo minsan. Pwede bang, Lord, pag dumaan sa pagsubok, kaya nga tinatanong natin, Lord, bakit ako pa? Bakit hindi yung iba? Kasi alam ng Diyos, kaya mo eh. Alam ng Diyos na mapagtatagumpayan mo, kaya inalaw niya na ikaw ang makaranas niyan. Kung iba ang makaranas niyan, baka hindi niya kayanin. Ba't ibibigay mo sa iba? Huwag mong ipasa. Alam ng Diyos ang kakayanan mo. Alam ng Diyos na kaya mong harapin yan. Kaya mong pagtagumpayan yan. Kaya niya inalaw na ikaw ang makaranas niyan. Okay lang magtanong, sige. Pero ilagay mo sa sarili mo. Kaya ka na andyan sa situation na yan. Kasi alam ng Diyos, nakikita niya, mapagtatagumpayan mo yan. Magagawa mo, magiging successful ka balang araw. Kaya mo pinagtagumpayan. Kaya ka dumaan dyan. Hindi dahil
Hindi dahil parang wala lang, gusto ng Lord, mini-mini mo, sino dito yung pwede makaranas ng sobrang tinding pagsubok? Ikaw! Hindi ganun ng Diyos. Hindi ganun ng Diyos. Alam ng Diyos, sovereign ng Diyos. Kaya nga sovereign, alam niya ang lahat. So kung dumadaan ka dyan, alam niya na kaya mo yan. Alam niya na may magagawa ka dyan. So harapin mo. Kaya nga sabi ko, i-embrace mo. Diyan mo mas makikita yung galaw ng Diyos, yung kilos ng Diyos sa buhay mo. Huwag kang matakot. Harapin ang problema. Sabi nga, ang thoughts ng Diyos, higher po yan than our thoughts. Yung thoughts natin, ito lang, maliit lang, hanggang dito lang. Yung perspective lang natin, kung ano lang nakikita natin, yan lang yung thoughts natin, yan lang yung kaalaman natin. Pero yung kaalaman ng Diyos, lagpas langit. Alam niya yung lahat, mataas. Yung thoughts natin, pumunta ka ng BGC, pumunta ka ng Makati, saging konyo ka. Pumunta ka doon, iba tataas ng building. Kaya tayo napagkakamala mga probinsyano. Di ba, pag malalaman mo rin probinsyano yung isang tao pag nasa BGC Manila, yung tas may dalang bayo. Alam mo yun, siyempre namamangha di ba? So, grabe ang lalaki ng building, ang tataas ng building. Namamangha tayo sa taas ng building, di ba? Thoughts natin yun yung nakikita natin, yun yung perspective natin. Pero tandaan nyo, hindi ganyan yung perspective ng Diyos. Kung nalalakihan tayo sa building na yan, ang thoughts ng Diyos higher. Ang tingin niya dyan sa building na yan, kung nalalakihan ka sa building na yan, ang Diyos napakaliit lang ng building na yan. Sobrang liit lang. Kung tinitingala mo yung building na yan, try mo, sumakay ka ng eroplano, makikita mo, yung tinitingala mo sa baba, lumiliit na lang. So yun po yung thoughts ng Diyos higher. Kaya yung problema na tinitignan mo ngayon, sobrang laki, ang tingin lang ng Diyos dyan, sisiw lang yan. Amen? Parang di kayo convinced. Ay mga katabi mo, gising. Kasi iniisip natin, pareho tayo ng thoughts ng Panginoon Magkaiba po mga kapatid. Yun yung lagi nyo ilagay sa isipan nyo kapag dumadaan kayo sa pagsubok. Ang thoughts ko, ito malaki. Pero sa Diyos, wala lang yan. Napakaliit lang yan. Kayang anumang gawin ng Diyos dyan sa malaking bagay na yan. Yan yung thoughts ni David Nung kinalaban niya si Goliath, hindi niya tinignan yung thoughts niya. Kasi kung yung thoughts niya lang, mahirapan siya. Kasi ang thoughts ng mga Israelita, hindi natin kaya yan. Kaya nga ilang araw sila doon nakatambay lang para hinahamon itong malaki. Suntukan tayo. Yung mga Israelita, sanay yun sa yung mga sundalo na yun. Sanay yun, syempre. Trained po yun. Pero takot pa rin. Bakit? Yung thoughts nila yung pinairal nila. Pero pag alam mo, yung thoughts ng Diyos higher, kahit gano'n pang kahiganti yan, kayang-kayang taluyan ng Diyos yan. Ikaw, kung sa sarili mo lang, mahihirapan ka. Dahil yung thoughts mo lang, yung inaasahan mo. Pero kung yung thoughts ng Diyos ang inaasahan mo, walang malaki sa Diyos, walang mahirap sa Diyos. So wala ka dapat ikatakot. Wala ka dapat iwasan. Wala kang iwasan. Kung dumadaan ka dyan, sige lang. Harapin mo, huwag kang sumuko, lakasan mo yung loob mo, tapangan mo, harapin mo ng kasama ang Diyos. Diyan mo mas makikita yung kilos ng Diyos. Huwag mong i-avoid yung problema. Huwag mong i-avoid yung mga pagsubok na daraan sa buhay mo. Sabi ko nga sa inyo, kahit patapos ang problema mo, may problema ka pa rin. Iba-iba lang tayo ng problema. Mas malaki lang yung problema ng katabi mo. Kahit pangiti-ngiti lang yan, problemado yan. Ang point ko dito, lahat tayo may problema. Pero ang maganda, may problema tayo, pero may Diyos tayo. Amen? May malalapitan tayo. Kaya huwag mong i-avoid ang problema. Dahil dyan sa path na yan na pagdadaanan mo, yung pagsubok na yan na pagdadaanan mo, kasama mo yung Diyos. Huwag kang matakot. Wala ka dapat ikatakot dyan. Ano mang problema mo? Problema sa pamilya? Problema sa trabaho? Problema sa work? Problema sa trabaho? Problema sa work? Pareho lang yun. Problema sa school? Sa ministry mo? Oo, may problema. But, ang maganda dito, harapin ko to. Alam ko kasama ko yung Diyos. Merong ipapakita sa akin yung Diyos. Alam mo, dapat meron ka sa heart mo na alam mo sa sarili mo na itong pinagdadaanan ko na ito, kasama to sa plano ng Diyos. Amen.
Kasi ang inisip natin, ang plano lang sa atin ng Diyos, yumaman ako, magkapera ako. Yumaman ako, puro yaman no? Kasi yun yung mind ng tao Sumikat ako. Alam mo yun yung nasa mind ng mga tao For them, parang yun yung gusto nilang, blessing na sa kanila yon, which is okay. Blessing naman talaga yon. Pero actually, bonus lang yun Kasi unang-una sa lahat, yung blessing na natanggap natin, nasa atin na yung ating Panginoong Kristo. Ba't ka pa maghahanap? Kasikatan, kayamanan, pera? Nasa iyo na nga yung Panginoong Kristo. Bonus na lang yan kung magkaroon ka ng ganyan. Dahil unang-una sa lahat, nung tinanggap mo yung ating Panginoong Kristo, pinagpala ka na. Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka na. Hindi mo kailangan magkaroon ng sobrang laking mansyon para sabihin, patunayan na pinagpala ka. Yung may Kristo ka sa buhay mo, hindi mo na kailangan ng milyong-milyong pera, bilyong-bilyong. Pwede nga ibigay sa inyo ni Lord yan, pero itanggapin nyo yan as bonus na lang sa inyo ni Lord. Dahil walang makakahigit doon sa blessing na binigay sa inyo ni Lord nung tinanggap nyo si Jesus bilang Lord and Savior ng buhay nyo. Yun yung pinaka-blessing na tanggap natin na hindi matutumbasan ng pera, hindi matutumbasan ng ginto o pilak. Yung Kristo na meron ka sa buhay mo, yun yung nagsasabi sa atin na pinagpala na po tayo. Kung dadaan ka sa pagsubok, pinagpala ka na. Hindi lang kapag nagkapera ka. You are blessed. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Pinagpala ka ng Panginoon. And you are favored by God. Ang pabor ng Diyos nasa inyo dahil anak kayo ng Diyos. Hindi lahat anak ng Diyos, tandaan niyo po yan. Hindi anak lahat ng Diyos. Yes, nilikha tayo according to the image of God, pero hindi ibig sabihin nun ay anak na lahat ng Diyos. Nung tayo ay nalayo sa kasalanan, nung tayo ay nalayo sa Diyos dahil sa kasalanan, naging tatay natin si Satanas. Alam niyo ba yon? Nung nasa mundo kayo, tatay niyo si Satanas. Pero nung kinilala niyo yung ating Panginoong Kristo, kaya nga nagkaroon ng set apart sanctification. Ibig sabihin yan, wala na kayo sa mundo na ito. Ang tatay niyo na ngayon, ang Diyos. At yung favor ng Diyos sa inyo, naandyan po, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Palakpakan po natin yung Panginoon. Pangatlo, merong part ng assuring. Exodus chapter 13, verse 14. Moses answered the people, "Do not be afraid, stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptian you see today will never see again. The Lord will fight for you. You need to be still." Alam niyo, mga kapatid, dadaan tayo sa point ng life natin. Tatanong tayo. Minsan, gusto nating i-avoid. Pero dito sa verse na binasa natin, merong assurance. Dadaan ka sa pagsubok, dadaan ka sa challenges, but may assurance. Lagi. Hindi pwedeng wala. Kapag Kristiyano ka, kapag dumaan ka sa pagsubok, laging may assurance. Yan ang maganda sa Diyos natin Ina-assure niya po tayo. May pangako ang Diyos sa lahat ng mga pinagdadaanan natin. Hindi pwedeng wala. Eto, takot na itong mga Israelita Pero nakita natin, may isang prophet na nagsabi ng salita ng Diyos. Ulitin ko anong sabi dito, huwag kayong matakot. Do not be afraid. Stand firm. And you will see the deliverance the Lord will bring you today. Hindi bukas. Pag nangako ang Panginoon, gagawin niya yan. At nakita nila, nahati ang dagat. Bakit? Pag pinanghawakan mo yung pangako ng Diyos, yan po yung assurance ng Diyos para sa lahat. Para sa ating mga mananampalataya. Pangako niya po yan. Kaya itong verse na ito, yung binasa natin na ito, ano mga problema nyo ngayon? Ano mga pagsubok nyo ngayon? Hindi ako propeta, pero ito ang sinasabi sa inyo ng Diyos. Do not be afraid. Stand firm. You will see the deliverance the Lord will bring you. The Lord will fight for you. Will fight for you. Paglalaban ka ng Diyos, siya ang bahala sa'yo. Siya ang bahala sa'yo. Siya ang bahala sa'yo. Ang sarap na may ganun, di ba? Ang sarap ng may assurance. May pagsubok, may assurance. Hindi yung may pagsubok lang. Tandaan niyo po, mga kapatid, kaya yung sinasabi natin, we are blessed. Bakit iniisip mo, bakit yung mga iba, ba't yung mga hindi Kristiyano dumadaan may mga pera sila? Ba't ganun sila? Ako Kristiyano, walang pera.
Ba't yun ang tinitignan? Ba't kasi pera ang tinitignan mo? Tignan mo kung ano yung kayang gawin ng Diyos sa'yo bilang anak niya. Dahil ang Diyos, mas may magagawa siya sa iyo bilang anak niya. Tulad nito, bilang Kristiyano, mapanghahawakan mo yung pangako na ito. Pero kung hindi ka Kristiyano, oo, may pera ka nga, pero may assurance ka ba? May assurance ka ba? Wala. Kaya ngayon mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, kailangan natin panghawakan yung pangako ng Panginoon, i-accept po natin, i-assure. Okay, magkaiba po yung assume to yung assure. Ang assume, assumero. Tingnan mo katabi mo. Kaya nasaktan, nag-assume yan. Akala mahal. Hindi naman pala. Nag-chat, chinat ka lang ng isang beses. Nag-good morning lang sa'yo, tinanong lang kung kumain ka na ba, nag-assume ka naman na gusto ka. Huwag kayong assumero at assumero. Masaktan kayo. Diba? Ang Diyos, hindi tayo paaasahin. Ito maganda sa Diyos, may assurance. Iba po ang assurance sa assuming. Nag-assume ka, ibig sabihin, hindi ka sigurado. Ina-assume mo eh. Assume lang yon. Pero ang assuring, sure. From the word itself, sure ka. Nagtitiwala ka na merong kayang gawin ng Diyos. Huwag ka mag-assume. Pag ang Diyos ang pinag-uusapan, sure yan. Sigurado, huwag kang mag-alinlangan. Bahala ang Diyos sa'yo. Pag sinabi ng Diyos, anak, gawin mo to, gawin mo yan. Dahil alam ng Diyos ang lahat. Naalala ko tuloy yung isang mountain climber siya, umakyat siya sa bundok. Mayelo. And then maya-maya biglang nagkaroon ng bagyo, lumakas ang bagyo. Pataas siya ng bundok noon, siya lang mag-isa, umaakyat. Nung umaakyat siya sa bundok, sobrang lakas nagkaroon ng avalanche. Spell avalanche. Basta bumagsak yung mga yelo. Bumagsak yung mga yelo. So, nagpagulong-gulong siya. Nalaglag siya. Magaling yun ha. Talagang magaling siyang talaga umakyat ng bundok, sanay na sanay. Pero dahil nga sa nature, ayun. So, ang nangyari, gumulong-gulong siya, and then, napunta siya doon sa may isang puno, nasabit siya doon. Nakasabit siya. So, naligtas siya. Nasabit siya doon sa may puno. Gabi yun, madilim po yun. As in, madilim na, sobrang dilim, wala siyang makita. Okay, so takot na takot siya noon. Sabi niya, anong gagawin ko nito? Nakasabit na lang siya eh. Hindi niya alam kung anong nasa paligid niya. And taas ng inakyat niyang bundok. So takot na takot siya. Tapos nagtanong siya kay Lord, Lord, anong gagawin ko? Takot na takot ako dito. Gusto ko na makaalis dito sa lugar na to. Ang sabi ni Lord, putulin mo yung tali kung saan ka nakasabit. Putulin mo. Lord, ayoko pang mamatay. May pamilya pa ako, may uuwian pa ako, Lord. Ayoko. Gusto ko pang mabuhay, Lord. Lord, ano bang dapat kong gawin? Inulit na naman ni Lord. Putulin mo yung tali. Lord, ayoko nga. Ayoko pang mamatay. Takot na takot talaga siya. So, lumipas ang isang araw, dumating yung rescuer. Nakita niya, itong mountain climber na ito, nakasabit sa puno. Gantong kataas lang. Yung lupa. Anong point ko dito? Sinabi ng Diyos, putulin mo. Patay siya eh. Katagpuan, patay, nakasabit. Sabi ng Lord, putulin mo. Inulit mo pa, nagtiwala ka sa sarili mo, mas napahama ka. Inavoid mo yung sinasabi ng Diyos, mas napahama ka. Eh lang pala, ganito lang palang kababay, puputulin mo na lang. Mabubuhay ka pa. Yan po ang gusto ko i-point sa inyo. Minsan ang hirap magtiwala sa Panginoon. Lord, bakit? Tatanong pa tayo. Basta magtiwala ka na lang, sinabi ng Diyos yan eh. Pag sinabi ng Diyos, putulin mo, putulin mo. Sinabi ng Diyos, putulin mo yung relasyon sa lalaki na yan. Kahit mahal na mahal mo, mga kabataan, sinasabi na nga ng mga magulang mo na huwag ka muna mag-boyfriend. Pero ikaw, mahal ko eh. Papunta pa lang kayo,
Papalik na po yung mga kapatid natin dyan na mga nanay at tatay. Na nagturo pa no? Pag sinabi ng Diyos, putulin mo. Pag sinabi ng Diyos, ito gawin mo. Huwag ka magdalawang isip sumunod. Magtiwala ka sa Kanya. Hindi ka tutulungan ka ng Panginoon. Bahala siya, may papakita siya sa'yo. Amen po ba? Kasi ang nangyayari kasi sa atin, pag dumadaan na sa problema, alam naman natin yung promises ng Panginoon. Pero pag dumaan na sa problema, wala na. Lord, ano nang gagawin ko? Nalilimutan na. Mas natatabunan na ng mga kung ano ng mga pagsubok, kung ano ng mga negatibo, nag-overthink na, wala pa nga yung problema. Overthink agad. Alam niyo kung nakakalaki lang ng ulo yung pag-overthink, ang lalaki na ng ulo ng mga tao. Kaya nga overthink ka, di ba? Kung nakakalaki na utak yan, para tayong mga bawasan po natin yung overthink. Sabi ko nga, mas maganda pa mag-overthink sa Lord. Pasalamat ka na agad. Lord, tagumpay na ako. Bago pa ako dumaan sa pagsubok na yan, imbis na negatibo yung iisipin mo, Lord, dadaan ako sa pagsubok, thank you Lord. Alam ko, sasamahan mo ko, mapagtatagumpayan ko to, thank you ka na agad. In everything, sabi, give thanks to the Lord. Lord, dumaan ako sa karamdaman na ganito, Lord, alam ko, papagalingin mo ako, thank you Lord. Dapat advance kayo mag-isip. Advance mag-isip. Wala pang ginagawa si Lord, pero alam mo na, may gagawin siya. Magpapasalamat ka na. Ganun dapat yung faith. Maging ganun po yung faith natin. Hindi yung mind natin yung nangunguna, yung pag-iisip natin, yung pag-overthink natin, yun po yung nangunguna, hindi po mga kapatid. Ang manguna dapat sa atin, lalo na kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga mananampalataya eh. Kaya nga po mananampalataya yung tawag sa atin eh. Tumataya tayo. O yung iba na tumataya daw. Ako yata yung tinutukoy ni Lord. Tumataya ako sa loto Tumataya ako sa Tumataya ako sa wedding Hala. Sasabihin niyo, pinapatamaan na naman ako ni Pastor. Wala akong alam Wala. Ang point ko dito, kaya from the itself, pananampalataya, tumataya tayo, ibig sabihin, tinataya mo, kaya nga faith tumataya ka sa bagay na hindi mo nakikita. Pag tumataya ka ba sa loto? Relate na relate. Pag tumataya ka sa mga kahit sa mga mga board games lang sa mga sa mga perya-perya. Nasubukan nyo rin yun, yung mga color game. Diba? Ano pa yun di ba? Kunwari, 500. Kalahati, ilalagay mo sa gitna ng linya. Para at least kung manalo man. Diba? Alam na alam no? Nasubukan ko po kasi, yung mga color games lang naman. Dito kasi sa may memorial, syempre, taga-Donya lang kami. Kakaayaan. Dati, mga youth kami nun. Tara, lakad lang tayo. Pag November 1, di ba? Pag November 1 lagi may, ewan ko lang, wala na yatang perya ngayon dito, no? Grabe. Sumasakay pa kami nun ng mga octopus. Alam mo yung kumakalasta yung yung tornilyo, nakasakay ka pang ganon. Tapos may horror train pa, tatakutin pa. Nakamaskara yung di ba? Hindi ka naman natakot, pero nang tananggal, ay! Hindi ang point ko dito, mga kapatid. Matapunta ako sa perya. Yung pagtaya kasi natin, di ba? Bilang mga mananampalataya, Lord, I know may gagawin ka. Bagamat di pa dumarating, tumataya ako, nananampalataya ako, na wala pa ito, dumaan man ako sa pagsubok ngayon, pero wala pa, pero Lord, naniniwala ako, magtatagumpay ako. Yun po yung pagtaya. Kaya nga, mananampalataya. Amen. Huwag ka nang tumaya sa loto, kay Lord ka na lang tumaya. Pananampalataya. Faith. Alam mo yun? Hindi ka pa nga nakakapunta ng langit. Hindi mo pa nga nakikita yung Diyos. Pero naniniwala ka naman sa Diyos. Tumataya ka na may langit. Amen po ba? Naniniwala ka pag namatay ka, ngayon, mayroong kasunod na buhay. Yun ang langit. Pag tumaya ka kay Lord, walang talo. Ba't di kayo convinced? Pag tumaya ka kay Lord, wala kang talo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ka matatalo. Natatakot ka ngayon, Lord, gagawa ko ba? Lord, kaya ko ba? Lord, ganito? Okay, sige, magtanong ka, pero itaya mo kay Lord, kung ano sinabi ni Lord, kung anong gusto ni Lord, sabihin mo sa Kanya, Lord, ikaw lang bahala.
Si Lord ang bahala, pero hindi ka kawawa. Bars. Diba? So, tandaan niyo po mga kapatid, marami tayong pagdadaanan. Marami ka ng pinagdaanan. Ngayon ka pa ba susuko? Marami nang pinakita si Lord sa'yo sa buhay mo. Marami na siyang pina-experience sa'yo. Ngayon ka pa ba tatalikod sa Panginoon? Ang dami nang dumaan sa buhay mo. COVID-19. Ito na naman, pag-pray natin, meron na namang Mpox. Parang rapper yung pangalan na Mpox. Mpox. Parang mga pangalan ng mga rapper no? Mpox. Pero ang point ko dito, meron na naman. Natatakot kayo sa Mpox? Ba't kayo matatakot? COVID nga, iningatan kayo ng Panginoon. Ayan kayo, tignan nyo, oh. Tignan nyo, yung katabi nyo. Yan yung tinulungan ni Lord, iningatan ni Lord sa COVID. Ito pa kayang Mpox na to? Amen? Palakpakan natin yung Panginoon. Kung may darating man na anumang pandemya, anumang pagsubok, napatunayan na eh. Napatunayan na. May nagka-COVID, okay. Pinagaling ni Lord. Amen? Kung pumasok man yung Mpox na yan, ay kung mag-rapture na, ligtas na tayong lahat. Langit na tayong lahat. Amen? Pero Lord, after na lang ng October, the Lord, bahala ka. Let your will be done. Baka sabihin nyo, hindi ako sumusunod sa kalooban ni Lord. Sabi ko, anyway, ang point ko lang, ano man yan? Kailan ka man dumating? Kasi we believe we are in the last days. Nasa mga huling araw na. Anytime. Ramdam na po natin yan. Ewan ko lang, sabi ko nga, ba't nakakaramdam ako ngayon ng ganito? Ng pagbabalik ng Panginoon. Palagi po yan yung tinuturo ko, eschatology. Palagi po yan yung naririnig sa akin ng mga tao patungkol sa rapture, tribulation. Why? Kasi gusto kong maging aware yung mga tao. Gusto kong malaman nila na babalik na yung Panginoon. Kasi pag di sila humanda dyan, kawawa sila. Tayo okay, alam natin, ligtas tayo. Paano yung maiiwan? So tayo lang ba? Tayo lang ang ligtas? Hindi po yan yung thinking ng mananampalataya. Tayo lang ang ligtas. Gusto natin maligtas yung mga hindi nakakakilala sa Panginoon. Amen. Pag yan ang thinking mo, tayo lang ang ligtas, makasarili ka. Hindi ganyan yung turo sa atin ng Panginoong sa Kristo. Hindi po yan ang turo ng Panginoon. Kaya ang point ko dito mga kapatid, huwag kang matakot. Mpox lang yan. Gera lang yan. Gera lang yan. World War III lang yan. Pero meron tayong inaasahan na rapture. Meron tayong inaasahan na isang kisap mata. Yung pinag-uusapan namin ng mga kabataan nung nag-overnight kami. Pinag-uusapan namin. Alam nyo, alas 3 na kami natulog. Pinag-uusapan namin. End times. Pinag-uusapan namin. Well, ganyan kami pag mga lalaki. Bible study, well. Diba? Pag, siguro nang bababae na naman to, no? Well, pag makita mo, Bible study kami. Diba? Dapat gano'n. Mga kalalakihan, mas magandang natin yun, no? Mas masarap pag-usapan si Lord kapag nasa Amen po ba? Yung tipong ayaw mo pang tapusin yung kwento mo, ayaw mo pang kasi, alam mo yun, nagkaka-relate kayo magkakapatid sa pananampalataya. Sabi ko nga sa kanila, nagturo na ako ng theology sa inyo, ha? Sabi ko sa inyo, mag-aral na kayo ng Bible school. Hindi, ang point ko dito is, alam mo yun, i-assure natin, ang daming binigay sa atin na pangako ng Panginoon. Panghawakan po natin yun. Panghawakan natin. Lalo na pag dumadaan kayo sa problema, dumaan kayo sa pagsubok ngayon, may pangako yung Diyos sa akin. Haharapin kayo ni Satanas, sige may Diyos ako. Mas malakas kayo kay Satanas. May kapangyarihan si Satanas, pero mas malakas yung power na nasa inyo sa tulong ng banal na Espiritu. Amen. Mas malakas kayo sa lahat ng puwersa ng kadiliman, sa lahat ng puwersa ng gawa ng kaaway, kademonyohan. Mas malakas kayo. Kaya mga kapatid, yung tiwala natin, ibigay natin ng buo sa Panginoon. Yung assurance, panghawakan po natin yan. Dahil totoo at buhay po ang salita ng ating Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo.
Ngayong umaga po na ito, alam ko marami po sa inyo ngayon dumating. Pabalik lang ako sa into the unknown. Walang kasiguraduhan. Pumasok sa lugar na to. Lord, ano ba? Ano ba mangyayari sa akin? Paano na yung pamilya ko? Paano na yung trabaho ko? Paano na yung pag-aral ko? Paano na yung ministry ko? Paano na mangyayari sa mga susunod? Parang mga Israelita. May hope. Dumating sila sa time, hopeless na sila. Natatakot sila. Nagkaka-anxiety sila. Nag-overthink na sila. Nag-ask na sila. Nag-question na sila. Kung ano-ano nang iniisip, maaring pareho kayo ng mga Israelita. Ganyan din. Dumaan din po sa point ng ganyan. Pero sinasabi ng Diyos, kaya kong gumawa ng daan na. Kung tingin mo, wala nang daan, pues, ako ang gagawa ng daan para sa'yo. Nanyayahan ko yung mga praise and worship. Isang weapon kapag tayo ay dumadaan sa pagsubok, ay worship. Isang way para mas marinig tayo ng Diyos. Doon naririnig tayo ng Diyos. Mas makuha natin ang atensyon ng Diyos is yung worship. So, right now, iset po natin yung ating heart sa Panginoon para purihin po ang ating Panginoon ngayong umaga na ito. Sige po, huwag niyo muna pong isipin yung mga nasa katabi niyo ngayon. Mag-focus kayo sa Panginoon. Mag-focus kayo sa kung anong kayang gawin ng Diyos. Right now, habang nandito po yung mga aayos po ang worship team, ito po yung una niyong gawin. Habang nakatayo kayo dyan, ano ang gusto itanong sa Panginoon? Sige po. Ano ang gusto niyong itanong sa Panginoon? Lord, paano na to? It's okay. Sige lang, magtanong sa Panginoon. In your heart, huwag mo nang parinig sa katabi mo. Sabihin mo lang sa Panginoon. Ano mang question na yan sa mind mo na naglalaro? Dahil dyan sa mga pinagdadaanan mo. Lord, bakit? Lord, gaano? Lord, papaano? Lord, ano? Lord, saan? Right now, sinasabi ng Panginoon, maybe hindi mo man makuha at sagot ngayon mismo. Pwede ngayon, mag-reveal sa'yo si Lord, but ibig sabihin niya na hindi ka narinig ng Panginoon sa tanong mo. May times, may iba't ibang paraan siyang gagawin para ikaw ay sagutin. Just embrace that. Kung challenges yan, harapin mo. Sabi ko sa'yo, malakas ka. Sino ba nagsabing mahina ka? Yung mundo? Pamilya mo? Kapatid mo? Kaibig? Ba't maniniwala ka sa kanila? Mas magtiwala ka sa sinasabi ng Diyos. Mananagumpay ka. May magagawa ka. Right now, sabi ko sa inyo, ano ang pagsubok nyo na kinakaharap ngayon? Sinasabi po ng Diyos, huwag nyong iwasan yan. Dumaan ka dyan, dadaanan mo lang yan. Kasamahan kita. Ipapakita ko sa'yo. Yung hindi mo pa nakikita. Yung miracle, yung breakthrough sa buhay mo kapag dumaan ka dyan. Hallelujah. Sige po. We worship you, Jesus. Ito po yung time para palakasin natin yung mga espiritu natin. Baka nangihina na yan. I'm laying it all.
Wala mang sasama sa amin sa pagsubok. Pag dumaan na sa pagsubok, iniiwan na kami ng mga tao. Pag dumaan na sa problema, nawawala na yung mga kaibigan. Pero Lord, dumaan kami sa pagsubok na andyan ka. Ikaw lang, Panginoon, ang sasama sa amin. Ikaw lang ang tutulong sa amin, Panginoon. Yung mga tao, iiwan kami, Lord. Yung mga tao, bila na lang kami iiwan sa ere. Pero Lord, pag may pagsubok, ikaw ang laging naandyan. Ikaw ang palaging nakaabang. Though meron kaming cross na binubuhat, oh God, and yun man po talaga ang sinabi mo. Bilang mga followers, oh God, meron kaming bubuhatin na cross. But thank you, Lord, dahil alam namin sa pagbubuhat namin na ito, may katulong kami, may kasama kami, hindi kami nag-iisa, Panginoon. No turning back. Pumasok na kami, nandito na kami, Panginoon, sa situation na ito. Kung ano po mga pinagdadaanan ng mga kapatid ko na ito. Lord, wala nang balikan. Wala nang balikan. Wala nang balikan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. There's no turning back. There's no turning back, oh God. No turning back. You're with us. My cross I've carried, though no one goes with me. No turning back. No turning back. Jesus, you're all I see. I know that you're with me. No turning back. No turning back.
strong spiritually because of you, Jesus. Hindi madali ang pinagdadaanan namin. Mahirap, uncertain, but Lord, we believe na hindi mo kami pababayaan. Lord, lahat ng pangako mo sa amin, pangahawakan namin ngayong umaga po na ito. Minsan nakakaligtaan namin, nakakalimutan namin yung mga pangako mo. Pero Lord, everyday na pinagdadaanan namin, ipaalala mo sa amin, O God, kung ano man po itong mga pangako mo na i-assure po namin. Salamat, Panginoon, dahil ngayon binigyan mo kami ng panibagong pag-asa. Lord, hindi galing sa salita ng tao, hindi galing, Panginoon, sa kung saan man. Ito ay pag-asa, Panginoon, na galing sa iyo. Sa iyo lamang, wala na pong iba. Salamat, Lord, dahil nalabas kami sa lugar na ito, Panginoon, na punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng lakas para harapin yung mga pagsubok, yung mga problema po namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sa oras na ito yung panahon, Panginoon, ito yung oras na pinalakas mo na kami, Panginoon. Panibagong lakas, Panginoon. Di na katulad ng dati, O God. We thank you. Thank you, Jesus. Lord, we honor you today. We trust you, O God, sa lahat. Sa iyo po namin, Panginoon. Pinagkakatiwala, Panginoon, anumang mga pinagdadaanan ng mga kapatid ko na ito. Lord, alam mo, narinig mo ang kanilang mga tanong. Alam ko, Panginoon, na ito ay maririnig mo at sasagutin mo. Kung nanghihingi sila ng solusyon ngayon, thank you, Lord, meron ka ng solusyon. Hintayin na lang namin ang sagot. Kung ano man, Panginoon, yung nasa heart ng mga kapatid ko ngayon, mga nasa online, dito man or nasa online, Lord, I pray na dinggin mo, Panginoon, sagutin mo ang panalangin nila according to your will, O God. According to your will. Huwag silang umasa sa sarili nila. Huwag silang umasa sa mga taong naririnig nila. Umasa sila tanging sa iyo lamang, Panginoon Jesus. Sa iyo lamang. Lord, right now, papakumbaba kami. Sa iyo po namin binibigay lahat, Panginoon, ng papuri at pagsamba at pagdakila. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming sasambahin, dadakila. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.